dahilan ba't nilagay mo dyan eh? Kapag tinatanong, ikaw pa rin na sumasagot. Ba't mo pa nilagay dyan? Di ba? balikan na- Napansin ninyo? Opo. Itong 18 ito? Hindi mo papansinin? Halimbawa lang. Hindi, ayoko nga ipaghalimbawa. Parang ayaw yata ano eh. Kasi iba yung O, edi kapag sinabi mo nila, gagawa ng napakaraming excuses, ng napakaraming kadahilanan, kung ayaw nila talagang tukuyin kung sino ang may kasalanan. sabagay. So ayaw nilang pagbigyan ang hinahanap ng taong bayan. Grabe mga kabita, diretsahan na ho nagsalita itong si Kong Dante Marcoleta kung saan kino-question niya ho itong si Pinky Lacson na ito nga yung paglantad na itong mga 18 ex-marines lalabas nga ba dyan sa Blue Ribbon? Ipapatawag nga ho ba dyan sa Senado? Yan ho yung malaking katanungan nitong si Sen Dante Marcoleta kasi natatandaan niyo ho ba yung dalawang dinalang witness nitong si Pinky dyan sa Senado kung saan sinabi niya ito si Joy at May kung hindi ho tayo nagkakamali. Bakit tinatanong mo pa itong dalawang ito, Pinky, kung ikaw rin yung sasagot? Yan ho yung sinasabi nitong si Dante Marcoleta na kaya mga kabdita, literal na pinagtatakpan dahil mga kabdit, sap-sap lamang ho ang kanilang pinag-iinitan dyan sa flood control. Yung mga literal na mga malalaking isda, sila Martin Luther King, sila Marcos Jr., pinagtatakpan ho nila. Yan ho yung kinasabog nitong si Sen Dante Marcoleta. Kaya mga dito, wala ho tayong paligoy-ligoy pa kung bago lang ho kayo sa ating channel. Isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na yan. Reacta na ho tayo, sabay-sabay tayo magkomento, mag-react sa mga matitinding pasabog mensahe nitong si Sen Dante Marcoleta dyan sa mga nagtatakip, sa mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya dito, reacta na ho tayo. Ang hapon din sa iyo, Nelson, at sa ating mga kababayan. Pasensya na po kayo at ako po ay medyo na-late kasi yung mga kausap ko po kanina ay kailangan naman may ayos muna yung kanila. Sabi ko, at kanina naman tumawag ako sa iyo bago naman pumunta rito na malilate ako talaga. Mabuti na lang at dumating po ang ka-Edwil. May statement pong binasa kanina, Sen. At ito ay patungkol dun sa matagal na rin panawagan tungkol sa accountability, transparency, kaugnay ng mga anomalya sa pondo ng pamahalaan, Sen. Kayo po ba, ano ba ang pinatutunguhan ng mga investigasyong ito? Dahil yun nga rin po ang napapansin ng marami. Parang sa tinagal-tagal ng investigasyon, parang wala namang nakitang talagang dulo, Sen. Tinatanong mo ako saan patungo. Opo. Dapat sana yung chairman ng Blue Ribbon Committee ang inimbita mo rito. Tsak na tsak. Siguro siya nakakalam kung saan niya gustong ibaling itong napakalaking problema na kinaharap nga ng ating bansa. At talagang naghahanap talaga ng kasagutan ng mga mamamayan. Matagal ng panahon ito eh. Kaya nang binanggit mo, halos 3 buwan na yata ang nakararaan. Simula nung ang mga kababayan natin ay nagpahayag nga ng pagkaunsyami dahil bakit ganito ang nangyari? Naghanap tayo at nagtanong ng transparency, accountability, dahil talagang kinakailangang panagutin. Hindi basta-basta pagnanakaw ito eh. Pangkaraniwan, Nelson, ang magnanakaw, hindi naman niya nasisimot lahat eh. Mabilisan na tumira yun eh. Mangilan-ngilan lang. Ito, ang bumanat dito, parang, halimbawa, pinasok niya yung bahay, pati bahay yata tinangay. Hindi, iniwan naman niya yung bahay. Pero para isalarawan mo lang kung gaano katalamak, kung gaano ang paraan ng kanilang pagnanakaw. Pagpasok ng magnanakaw sa bahay, akalayo pati butiki at saka ipis kinuha. Dinala. Hindi makailangan nakawin yun eh, di ba? Di ba sabihin, walang itinira eh para sa mamamayan eh. At ang masakit, pera nila yun eh. Ito pong latest ay yun nga, lumitaw at humarap sa publiko itong 18 mga dating sundalo na ang kanilang pakilala, kasamahan nila si Master Sergeant Orly Gutesa, mga tauhan sila ni dating Congressman Saldico, na sila ang nagdi-deliver ng mali-malitang pera. Na yun din naman nasabi ni Gutesa noon nang humarap sa Senado. Pero this time, marami sila, may mga dala silang mga larawan
at detalyado, mas matindi yung kanilang testimonya, Sen. Hindi, nagtutugma nga. Noong si Gutesa ay umarap sa akin. Opo. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman siya kilala. At saka yung pagtatagpo namin, halos wala pang, siguro 15 minuto lang eh. Binasa ko lang yung kanyang salaysay. Napansin ko nga na sabi ko, parang mabigat itong salaysay mo ah. Kaya mo bang panagutan ito? Opo, sabi niya. Katunayan nga po kanya, marami po kami magkakasama. O, ba't ka kung ikaw lang ang dumating dito? Eh kasi po parang may mauna pong magpahayag na talagang kami po ay nababagabag na rin. Ito palang mga mali-maliit ang binubuhat namin. Ito pala yung pinag-uusapan ninyo rito sa Blue Ribbon Committee. Ngayon lang, may kukulangin sa 30 eh, sabi niya. Naglilingkod kaming lahat kay Congressman Saldico. Yun ang una niyang sinabi sa akin. So dahil nagmamadali naman ako, dahil kinabukasan, ay magkakaroon nga ng pagdinig. O sige ka, kung preparado ka, edi pumunta ka sa akin. At i-introduce kita bilang isa sa mga testigo. Makakapagpatunay ka ng mga bagay-bagay na hinahangad naming maunawaan. Yun nga nangyari. Ngayon, tumutugma lahat. Itong ginawa ng 18 ito, pinatutunayan lahat ang mga pinagsasabi ni Gutesa. Si Saldico naman, na kanilang pinaglingkuran, pinatunayan din ang katwiran at katotohanan na sinasabi ni Gutesa. Ay kung ikaw ang nakarinig nun, ano ba bang inihintay mo? Nagkatugma-tugma eh. Anong tawag niya sa legal parlance? Corroborative, ano ba yun? Testimony? Oo, na-corroborate lahat ang mga nagkatugma-tugma. Corroborative lahat. Kahit sa ang anggulo mo tingnan, magmula doon sa pinaglingkuran, sinabi niya, tama yung sinabi nung naglingkod sa akin na nagngangalang Gutesa. Sabi ni Gutesa, marami po kami. Kasama. O lumitaw yung mga ilang kasama niya ngayon. Tama po, magkakasama po kami. Sabi niya ganun. Hindi pa ba sa'yo sapat ito? Mali-malita. Iba-ibang kulay pa ng malita eh. Yun ang katwiran na talagang nangyari at kinasangkapan lahat itong mga ito para sa ganon, yung ninakaw na pera na yon ay makinabang. Yung pera sana na yun, para sa Pilipino. Pera nila yun eh. O bakit isisilid mo sa mga maleta na kung saan-saan ginamit at iba't ibang tao ang nakinabang? Hindi yun ang layunin yata. Opo. At patatandaan nyo, Sen, bago pa lumabas si Gutesa, sinabi na rin ni Henry Alcantara na nagdi-deliver sila kay Saldico. Hindi ba ng mga maleta din? Meron silang unang ganung usapan eh. At bago lumitaw si Gutesa, and then ito nga parang tugma-tugma ang kanilang salaysay. Kaya lang ang problema, para po sa mga, sabihin na natin, sa mismong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ang kanyang initial reaction kaagad ay paiwas eh. Ang sabi niya parang, ano ba tatawag niya, parang mga disgruntled, yung mga soldiers ito, at kung ano-ano. Hindi yung tinignan niya yung kung ano sinasabi, kundi kung sino ang mga ito, Sen. O kung ikaw lang, nahalata mo na eh. Kasi kung bilang isang chairman ng Blue Ribbon, alam naman niya yung katungkulan, alam niya yung pinaka-function ng Blue Ribbon. Ito ay talagang umuusig sa mga katiwalian eh. Opo. Yung unang bahagi ng tuntunin ng Blue Ribbon Committee ay tinatawag yung ini-indicate yung malfeasance, nonfeasance, misfeasance. So lahat ng bahagi ng panunungkulan na kipinalooban ng lahat ng pagkakamali. Kaya nakalimutan mo, kaya sinadya mo, kaya hindi mo sinadya, pero ang epekto, nagkamali, nagkaroon ng aggrieved party. Sakop mo lahat yun eh. Opo.
kailangan mong tuntunin, kinakailangan mong siyasatin, kinakailangan mong imbestigahan. Yun ang mandato eh. Yun ang mandato. At sa pag-iimbestiga mo na yun, kalakip yung tinatawag na in aid of legislation. Gamitin mo yung mga bahagi ng nakita mo sa iyong pag-iimbestiga para makapaghabi ka ng panukalang batas na maaari mong maisulong. Hindi lamang para mapanagot mo yung nangyari, kung hindi para wag nang maulit ang mga ito. Dapat, yun ang nasa pinakaunang priority mo. Opo. Ngayon, kung maraming nagbo-volunteer na mga tao mula sa umpisa, ito napansin naman ninyo eh. Bakit ang nangyayari, hindi mo tuntunin yung mga bakas ng mga tao, sundan mo lang eh. Kaysa naman ang nagsabi, I would like to emphasize one thing. Yan. Sabi niya, I will go wherever the evidence will lead me. O pwede, napakaganda nun. Napakarami ng batas eh. Napakarami ng bakas. Napakarami ng iniwang mga pwede mong tuntunin. O bakit na imbes na tuntunin mo, sasabihin mo, teka muna, bakit February 24, parehata ka niyang may halong politika. Ba't itinaon? Mga ganun, yung timing. Ako naman ang mag-iisip. Palagay ko, kaya nila siguro ginamit ang... Ito naman, sarili ko lang. Kaya nila siguro ginamit yung 24 kasi alam nila, yung araw na yon ay pagsisimula ng isang people power revolt. Ano? Gusto nilang bigyan ng dramatization. Oo nga, pero. Ano naman masama ron? Makakapamili ka ba ng araw kung saan mo gustong sabihin o isiwalat ang nalalaman mo? Namili lang siya ng araw na yon. Ako kahit na anong araw pa yon, ang importante, tama ba yung dapat ba nating suyurin, dapat ba nating sundan ang mga isiniwalat nila? Yun ang importante ron. Immaterial yung petsa. Di ba? Opo. Ano kayang, bakit sasabihin pa niya na siguro destabilization? Mas importante siguro ang imbestigan mo kung destabilization Ayun nga po. plot, di ba? Yung kanilang affidavit, medyo makapal. Ang ginawa ni Attorney Levy Baligod, isinabmit ito sa ombudsman, hindi ako nagkakamali, kahapon eh. At ang sabi niya, ito ay hindi complaint. Parang in-refer lang niya yung affidavit, bahala na ang ombudsman kung ano ang gagawin niya rito. Tama naman yun eh. Sa mandato ng ombudsman, Nelson, sa mga kababayan nating nakikinig, kahit na kwentong kutsero lang yun eh, kapag may nilalaman na sumbong yun, pwede niyang pagbasihan yun eh. Sinasabi ko nga palagi, kahit napanaginipan mo lang, Opo. at sinabi mo sa ombudsman, pwede niyang bigyan ng panahon yun. Ito pa kaya? Hintayin mo ngayon, anong gagawin? Dito mo masusukat ngayon. Tama yung ginawa nila eh. Binigyan mo ng kopya itong ganitong opisina. Binigyan ba niya yung NBI? Hindi po. Halimbawa, binigyan niya yung NBI. Ito kasing dalawang DOJ sa ilalim ng NBI. Ang NBI nasa ilalim ng pamamahala ng DOJ. Opo. Itong dalawang ito ay parte ng prosecutorial arm ng ating bansa. Yung ombudsman, ito yung mga opisyalis ng ating bansa na maaaring nakagawa ng paglabag sa batas. Kaya ombudsman eh. Pwede rin may kalakip silang mga private, kung may kasapakat na private, pwede rin isama ron. Opo. Minsan kasi, tinitingnan ko ano yung salary grade mo eh. Pag lumampas ka ng salary grade ganito, diretso ka ng ombudsman. Tama. Pag medyo mababa dyan, DOJ. Yung DOJ gagamitin niya yung NBI. So pareho itong nagpo-prosecute. Opo. Titingnan mo ngayon, ganun ba yung enthusiasm na kaya? Ganun ba ka-eager ngayon na, ito yung hinihintay natin. Dito, kanya, marami na talagang matutuntun na mga... Malalaking isda. Dito kanya pangkaraniwang makikano natin, ano yung mga isda na masasarap? Yung medyo maliputo, halimbawa. Kasi yan, mahirap yan. Pero mga premyadong isda yan.
Hindi dapat bababa doon sa mga quality ng mga isda na talagang yan ang masarap iluto, di ba? Pinakamalaki ang dapat mong mahuli dyan. Katumbas lamang ng laki ng ninakaw Oh, tama. sa bansa. Pero kung halimbawa, teka muna, wala ito nga niya. Wala akong makita rito. Ang nakikita niya, puro sapsap Wala na tayong pag-uusapan na naman yan. Ito yung problema ngayon na hinaharap natin, Nelson. Opo. Talaga bang tutuntunin mo ba? Talaga bang magsiseryoso ka ba na hanapin mo talaga? Mandato mo ito Oo. Yan ang mga tanong ngayon. Hinahanap ko nga po yung balita. Mula nang i-file ito ni Attorney Baligod, parang wala pa akong makitang... Anong hinahanap mo? Mainstream media na kinover yan? Ay, yun. Ang nakita ko lang, kayo lang naawa pa nga ako sa inyo ni Jen Sabi Yung ko, teka simula, mo na. nung lumabas yung mga oo, tama, yung unang araw. Hindi ba ako nakita ng mga malalaking mga news networks ito? Mga radio television networks? Oo. Hindi isa ito, hindi dalawa, hindi 11 yata ito Oo. Pangkaraniwan na, alam mo, sa amin doon. Meron lang nagsabi na, Sen, anong masasabi mo kanya doon sa hamon sa'yo ni Commodore Tariel na pumunta kayo sa Calayan Island Group? Yan. Ano bang napaka-importante na yun? Yung ba yung pag-uusapan natin? Headline yan. Headline. Pero ito, kumisan diyan, alam mo, yung ating mga kababayan, mapagmasid yan. Wag mong mamaliitin yung kaling kakayahan ng pag-aanalisa sa mga pangyayari. Ang akala kasi nila, kung ba ang tao, lalo ng Pilipino, mapagpasensya, inaakala nila siguro na, hindi, mga ilang araw lang yan, makakalimutan. Hindi. Hindi ako naniniwala. Itong lawak at karumal-dumal na pagnanakaw na ito, kahit ano pang gawin mong pagtatakip. Ang daming pagtatakip ngayon. Si Senador Marcoleta, sinabi niya, hihiwalan niya yung Kalayaan Island Group sa teritoryo ng Pilipinas. Isip-isipin mo, kahit hindi ko sinabi, gagawa ng paraan. Para lamang mailihis. Samantalang ang pinaka-importanting hinahanap ng tao, bigyan po ninyo ng kasagutan ito. Pera po namin ito. Ito po, pinuhunan namin dito, talagang pawis at dugo. Huwag po ninyo kaming bibiguin dito. Yun ang hinahanap ng tao. Ito po bang affidavit na ito ng mga dating sundalo, ideally, dapat nga ang mag-iimbestiga ay Senate Blue Ribbon Committee. At least siya magpapatawag. Mabuti nga, hindi pinatawag ng notaryo Ang unang tinitira nila din yung notaryo Kung totoo. Ngayon lang ako nakakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Merong isang tao na pineki ang notaryo. Nang dahil lamang sa gusto nilang i-discredit yung testimony ni Gutesa. Doon nagpunta. Isip-isip. Yung Gutesa, kaya lang napilitang magpanotaryo. May panahon pa ba tayo? Oo, meron Baka po. kung ano na lang pinag-uusapan natin na... Ang dami pong nakasubaybay sa atin. Para lamang ipawalang bisa sa anumang paraan yung ginawa niyang paglalahad. Dahil lamang silang gumawa talaga nun, Siya ang kauna-unahang nag-connect nung money trail sa pagitan ni Saldico at saka ni Martin Romualdez. Wala nang iba. Nataranta sila Ano? Yung hindi nila inaakala yun na darating yung isang taong gano'n. Ako rin naman hindi ko inaakala Ipinakilala sa akin. Ayaw ko nga maniwala. Ayaw ko nga siyang kausapin O din, ako naman dahil sa nga hindi ko siya kilala, testingin ko siya. Ipanotaryo mo yun. Talaga ba nakahanda ka? Yes, sir. Sinisipat-sipat ko siya Ano ba ano po ako? Ex-Marine. O sige, sabi ko, kaya mong panagutan ito? Yes, sir. O sige. Aalis na ako kasi may session kami. Pangkumpiyansa lang ba sa akin? Panotaryo mo yan. Sa akin, wala yun
tinetesting ko yung tao eh. Opo. May panahon pa, sabi ko, mag-alas 3 pa lang, ang daming nagnunotaryo rito. Oo. Iniwan ko na siya. Pagbalik niya sa akin kinabukasan, nakanotaryo talaga. Yung bang taong yun, meron pa ba siyang panahon Para ipek. para mag-imbento ng yung seal na gano'n? Yung lamang stampad na, di ba, may stampad, pag ginanon mo doon sa, nandun yung notarial details nung Opo. Tapos iimbentuhin pa niya yung number ng page number, doc number, series of 2020. At saka ano ang mapapala niya kung... Anong mapapala mo pa ikaw? Samantalang Mura na naman ang daming nagnonotaryo. Ang daming nagnonotaryo. Hindi ba naiisip ng mga tao? Common sense. Pagkatapos kumasangkapan sila, kung mo pangkaraniwa, hindi ko po nilalahat sa mga nagnunotaryo, mga abogadong nakikinig ngayon. Pero ang karamihan po ng mga nagnunotaryo sa ating bansa ngayon, hindi po talagang yung abogadong pumipirma. Meron po siyang ginagamit na mga lang staff. Apo. Hindi isa, hindi dalawa, maring mas marami po siguro sa 5. Depende sa lawak ng kanyang gustong area na magnotaryo. Isa lamang yun, siguro sa opisina sa Pasay, ang nakita ni Gutesa, yun ang pinirma. Yung available, opo. Ngayon, napuntahan kagad yung, yung nagnotaryo yung babae. Nakaisip ka agad na idea eh. Ang idea, hindi naman talaga umaharap ang mga abogado. So yun. Hindi ko pirma yan, sabi Ayun. ng abogada. Hindi nga niya pirma yun. Oo. Hindi niya pirma yun. Kasi ganun talaga sila magnotaryo. Sino ngayon ang dinikdik? Si Gutesa. Oo. Tinakot. Sabi niya, pinolsify mo kanya ang notarial register ni attorney bla bla bla. Oo. Kakasuhan ka. Kinasuhan ng falsification kung ano-ano. Pati ako tinakot eh. At pati na yung mga taong gumamit sa kanyang sworn statement ay may pananagutan. Ayan, gano'n. Okay lang, sabi ko. Paano ngayon? Nakakita, sa unang investigasyon ko pa lamang doon sa notarial documentation, register nung abogada, nakakuha na kami ng 44 pieces of notarized documents na sinabmit niya sa opisina ng Clerk of Court ng Maynila na kung saan sinasubmit ang mga notaryo. Miski pa paano mo titingnan, malayo-malayo doon sa pirma niya. Iba-iba. At hindi lang isa, iba-iba. 44 kaagad na ako. Hindi pa kami tapos sa paano niya sasabihin ngayon? Ibig mo sabihin itong 44 na ito, peki lahat ito. Sinabmit mo sa opisina ng Clerk of Court ng Maynila. Sa ilalim ng pamamahala ng executive judge na kinasangkapan din nila para gumawa ng order na may pagkukulang nga si Gutesa at kung sino man ang gumamit nito ay may pagkakala rin. So ang ginawa ko, dinimanda ko silang pareho. Magkaalaman na tayo. Ako po hindi ako nananakot eh. Ako mula pa kung ano ang totoo. Yun po lamang ang tuntunin natin. Huwag po tayong lilihis sa hindi totoo. Kahit po saan tayo makarating. Tsaka doon lang ako nakakita na mas mabigat ang kasong notaryo kaysa doon sa pagdi-deliver ng milyon-milyong pondo ng... Hindi, kaya lang nila ginawa para nga i-discredit. Ayun nga para po. pawalan ng bisa sapagkat siya lamang ang tumunton. Mula kay Saldico, idinugtong niya Yun kay nga. Martin Romualdez. So yung- yes, siyang nagpasimula ng maleta. Yung sistemang ito na ginawa kay Gutesa, ito rin ang ginagawa dito sa 18 Yan din ang gagawin. Kasi kung What's up, guys? Quick run. Pagod. Pero excited ako kasi dala ko ang favorite go-to meal ko pag nasa labas. San Marino Corn Tuna. Di ba? San Marino plus rice, San Rice. San man abutan, basta may dala ka nito, busog. Sarap i-pair sa rice. Kaya sulit na sulit for me. Ito ang love na deserve ko. Kain, guys. Spread the word because for me, San Rice is life. Vivo. tuntunin,
hindi mo hanapin kung sino talagang malanging isda. So, ang gagawin mo ngayon, papalayo ka. Papalayo ka, papunta ka sa mga butete. Di ba? Sa mga sapsap. Sa mga dilis, yun ang gusto mo eh. Ihiwalay mo ngayon yung malalaki. O, ayun, taong bayan. Hindi po. Naghihintay po kami. Naghihintay po kami. Huwag niyong mamaliitin po ang aming kalagayan ngayon. Naghihintay po kami. Yun ang dapat mong ibigay sa tao. Eh. At yung Kinuha mo yung mandato. Ako nung kinuha nila, hindi naman masakit ang loob ko eh. Talagang ganyan eh. Yan ang patakaran eh. Kung sino yung majority, silang magbibigay ng blue ribbon. Nag-majority kami. Di ko naman alam na ganun lang pala kami kadali. Di kinuha sa akin. O sa akin naman, mas nagustuhan ko pa nga, medyo nawalan ako ng pananagutan sa... ang laki ng pananagutan na ito eh. Pero kahit na mabigat, kahit mahirap, sinubukan ko. Opo. Nag-umpisa pa lang ako eh. 17 congressmen na ina-identity. Nag-uumpisa pa lang ako ha. O siguro sa takot nila, teka mo, alisin mo na doon, baka kung sino pang isa pa lang na ano yun eh, 17 na kanyang congressmen ang nahuli niya. Paano alisin mo na. Ayun nga. Utang na loob, alisin nyo na siya. Palagay ko ganun eh, baka nag-away-away na sila, di ba? Buti sa akin naman, di okay. O sabi nila, mas magaling ito. Sabi nila, okay lang, walang problema sa atin yan. O ngayon, patunayan, gusto ko nga naman eh. Kung mas sigit kang magaling, mas magagampanan mo, okay lang. Kasi alam mo kung sino mananalo rito? Ang bayan eh. Bayan, opo. Okay, bakit? Bakit ganun na nangyayari? Kung ang nangyari kay Gutesa na sa halip na ang dapat kasi ang dinidiscredit mo yung testimonya eh. Pabubulaanan mo kung iniimbestigahan mo, hindi yung tao. Hindi, alam niya naman eh. O, diniscredit mo yung notaryo. Oo. Sumumpa siya sa committee mo eh. Ayun nga. Oo. Pwede mo nang baliwalain yun eh. Yes. Di ba? Oo. Kung tutuusin. Kasi sinumpa ang salay Bakit pinipilit mo pa? Natakutin siya dito sa ganun ito. Wala na to eh. Kung hindi sana siya sumumpa sa committee mo at pinagtatanong ninyo, kayo na nga nawalan ng tanong eh. Sa totoo lang. Kahit nabalikan natin yung yung hearing. Yung hearing. Naubusan na sila ng itatanong. Nandun yung mama. Maghapon siyang nandun. Lahat nasagot niya, pati yung pangalan ng mga taong nasa picture. Kung titignan mo, susuriin mo yung araw na yun na kung saan siya tumestigo, nawalan na sila ng itatanong. Ang tagal niya ron. Nung siya yung maglagay ng dalawang testigo, nung siyang ito huli. Yung dalawang babae na naka-face mask. Naglagay siya ng dalawang babae. Nakatakip ang muka. Walang testimony, walang sworn statement. O balikan natin si Gutesa. Nung iharap ko si Gutesa, may sworn statement. Binasa niya. Hindi nakatakip ang muka. Pinagtatanong siya. Yung dalawang babae, ano siya? Nakala. Nung tanungin nyo, yung dalawang babae, sino sumagot? Wala mo naman kung sino sumasagot, tatanungin mo pa. Yun ang pagkakaiba eh. Okay? Oo. Ano man dahilan, ba't nilagay mo dyan eh? Kapag tinatanong, ikaw pa rin na sumasagot. Ba't mo pa nilagay dyan? Di ba? Balikan Napansin ninyo. Opo. Yung mga lumantad na dating sundalo, Sen, halimbawa nga, hindi ito pansinin ng Senate Blue Ribbon Committee, pwede ba? Ethical ba na... Hindi, wag mong ipaghalimbawa na hindi papansinin ito. Itong 18 ito, hindi mo papansinin? Halimbawa lang. Hindi, ayaw kong ipaghalimbawa. Parang ayaw yata kasi iba yung reaction. Di kapag sinabi mo nila, gagawa ng napakaraming excuses, ng napakaraming kadahilanan, ayaw nila talagang tukuyin kung sino ang may kasalanan. Sabagay, So ayaw nilang pagbigyan ang hinahanap ng taong bayan.